Kapayapaan nawa ang sumainyo mga kasama at mga kapatid. Kami po ay nagpapasalamat muli sa lahat ng mga kapatid at sa lahat ng dako na sana po ay maingatan nawa ang iyong pananampalataya at muli ay aming kanyang inaanyayahan na ibig namin mangaral sa inyo, sa inyong mga puso, na ibig namin italasta sa mga bagay na ito na kung papaano tayo makakasumpong ng ilaw ng katwiran na aming ibig ipangaral sa iyo, sa inyo. Sana po'y inyo pong tunghayan mga kapatid at inyo pong ipagpaumanhin kung kami man po'y may mga kamalian na magagawa, sana po'y unawain niyo lang kami. Bagaman pinagpipilitan namin na aming palakasin ang aming mga kalooban. Datapwat narito kami ay buhay at maligayang nagpapasalamat at sumasamba sa Diyos. Maraming salamat po at sana po'y mga kapatid ang inyong pong dinggin ang aming pong pagpapalaganap na upang kayo hingkayatin sa kabutihan. Salamat na walang hanggan. Loobin nawa na tayo magkaisa alang-alang po sa ilaw ng kabutihan na ibig namin sa inyong imungkahi o ituro sa inyong mga puso. Nawa inyong itipon ang mga aral ng kabutihan. Ano nga ba ang nagiging pakinabang nito sa bawat isa? Kapag tayo po'y matuwid mga kapatid, nalalaman ng bawat isa ang bagay na ito ay sa mga nakikita ng ating mga puso mula sa kaloob-looban hanggang sa puso't isipan. Gayon din ang nakikita ng mga mata ay nakikita rin naman ng kaloob-looban. Kaya't sana sa mga kapatid namin, ang bagay natin tinitingnan ay ang mga anyo ng kabutihan. Anyo pa lang ay inyo na pong tuparin, ay agad na ninyong gawin. Maging mapangkusa araw at gabi na huwag niyong tatalikuran ang mga gawang kabutihan sapagkat mga gayong bagay ay mga biyaya nga na ating masusumpungan. Kaya't sana'y huwag po tayong hihinto sa paggawa ng kabutihan. Lalo nating itaguyod ang ilaw ng kabutihan sa buong sanglibutan mga kapatid na upang ating masumpungan ang katwiran at ang pag-ibig na upang tayo matutong umibig sa lahat na ang katwiran sa atin ay laging nating itataguyod ang liwanag ng kabutihan. Ano nga ba ang kabutihan muli? Kung anong mga bagay na matutuwid na siyang ating ipaglingkod. Unang-una sa Diyos at sa loob ng bayan at gayon din naman sa ating mga kapwa-tao na siyang ating inaanyayahan na upang maging kasangkap. Ano pat, ibig natin na sila'y maging tulad natin na upang sila'y mailayo sa kalikuan at kamalian. Kaya nagpapasalamat kami, loobin nawa na sana po'y inyo pong buksan ang inyong mga puso sa amin. Natanggapin kami na tulad sa mga anghel. Na sana po'y huwag niyo po kaming matakwil. Ituring niyo kami mga kapatid na naghahanap din ng pag-ibig sa inyo sapagkat ibig namin mga salubong ang halik ng katwiran sa inyong mga puso. Naway tanggapin nawa kami. Ibig namin kayo malayo sa kalayuan. Maawa po kayo sa inyong sarili. Maligtas nawa kayo sa pamamagitan ng aming pagpapalaganap. Pinapangaralan namin kayo. Malapit na ang mga huling araw. Sana po makaligtas kayo sa aming pagtawag. Inaanyayaan ko kayong makinig sa akin. Tinatawagan ko ng pansin ang lahat ng mga kaibigan namin sa lahat ng dako. Lalong-lalo na mga tinawag na, mga pinaging banal na, pinaging dapat ng Panginoong Hepseba na siyang ating pasalamatan. Sana po'y huwag po kayo mag-iiba ng inyong pananampalataya o paniniwala na ibig namin kayong makapanatili sa bayan ng katwiran. Sana po inyong itipon sa inyong mga puso na lalo na inyo pong nadinig ang tinig ng katwiran na magbuhat sa aming mga puso na huwag ninyong tatalikdan o tatalikuran ang mga gawang kabutihan. Na ugaliin natin palagi na at palaging natin gagawan ng kabutihan na paglilingkuran natin ang bawat isa. Huwag natin silang aalitin o gagalitin man lamang. Ang lalong mahalaga
ay ating ipagpatuloy ang gawang mabuti na upang sila'y mga tutong magpakumbaba, na upang wag sila magpalalo at ating silang tawagin sa gawang kabutihan, gawang kabanalan, na siyang ang pag-ibig niya nahahayag sa pamamagitan ng ating mga paggawa. Kaya sana ang aming pong anyaya sa lahat, tumulad po tayo sa mga sanggol o mga bata na walang anumang halay o kasamaan na iniisip, na kahit anumang bagay ay laging naiisip lamang nila pawang liwanag. Sana po maging gayon ang ating mga budhi, mga kapatid. Sana po tumulad tayo sa kanila. Kaya't sana ang mga bagay na ito bilang pagpapaalala sa inyo na maaralan kayo araw at gabi hanggang sa uli, hanggang sa kawakasan ng kapanahunan. O sa wakas ng panahon ay tayo rin ay magkikita-kita sa hulihan. Biyaya nawa ang ating masumpungan, kaya't salamat sa Diyos. Loobin nawa ang kanyang kalooban, ang siyang maghari, ang kanyang kapamahalaan, ang kanyang kapangyarihan naway manahan sa ating mga puso. Nagpapasalamat kami. At sana po, ang mga pagpapaalalang ito ay huwag ninyong nilimutin na tayo po'y tinawag upang magpakabanal, na tayo palaging magpakasakdal sa pamamagitan ng gawang mabuti, na ang kagandahang asal o pagmamagandang loob sa kapwa ay huwag ninyong nilimutin, na unay lagi ninyong alalahanin na ating sasambahin, pasasalamatan, gagalangin, at luluhuran at magtatagubinin tayo sa harapan ng tunay na Diyos ng liwanag na siya nagtataguyod sa atin. Lalong gayon din naman sa Panginoong Hepseba na siyang tagapagturo sa atin na upang tayo ay mga tuto kung papaano tayo mga ligtas at kung papaano natin matagpuan ang tunay na landas ng kaligtasan. Kaya't sana'y masakdal nawa ang bawat isa. Ang kasakdalan ay kinakailangan nating ipagpatuloy. Ang kabaitan, kailangan natin magtiis. Magpakita tayo ng kabutihan. Tayo ang manguna, mga kapatid. Ipakita natin sa kanila na tayo talaga'y tunay na pinapakita ng ating mga kalooban na mga matang walang hanggan, na ipinapakita sa pamamagitan nating gawa na siyang ang aral ng kabutihan. Na sana'y masumpungan nawa na ang aral dito ay hindi tulad sa iba, walang paimbabaw o pagkukunwari o kahit man na pagkukubli. Lahat dito ay hinahayag. Kapag kami nagkakamali o makasumpong man lamang o makasumpong ng kamalian, ay niyo po sana kami patawarin. Nagkukulang din po kami, bagamat nilalakasan namin ang aming mga kalooban, na upang kami ay makapaglingkod sa inyo ng lubos, na upang kayo'y maaralan ng lubos. Alang-alang po sa Diyos at sa liwanag na siyang aming inahatid sa inyo. Gayon din naman na ang matuwid na katwiran o ang matuwid na bagay ay siyang kinakailangan nating isagawa. Na palaging ang katwiran, ang pagiging matuwid ay hindi dapat nating iikaya. Marapat lamang na ating itanyag, ipagmapuri ang sa Diyos na siya nagtatagumpay sa makatuwid baga ng liwanag ng kabaitan o liwanag ng kabutihan na siyang ating ibig ipamahagi. Ibig natin palaganap sa buong sanglibutan, lalo pat na kapag tayo nagninigas nga sa pamamagitan ng gawang kabutihan, ang ating espiritu man ay nagniningas, sapagkat gayon ang kapangyarihan na ating tinatanggap mula sa karunungan ay idinudulot nito sa atin ay pawang kabutihan na isang lakas na mula sa espiritu na siyang biyaya na itinatanggap ng bawat isa. Kaya tayo nagsisikap, lalong-lalo tayong nagsisikap sapagkat nagningas nga ang ating pananampalataya. Ano pat, ating ang itinataguyod ang aral sapagkat mga kapatid, gayon ang mabuti
na inyong piliin ang kabutihan, huwag ang sakalikuan mga kapatid. Malayo nawa ang mga ganyong bagay sa ating mga budhi. Sana po'y makiisa kayo sa ating bayan na siya ang bayan ng kabutihan sapagkat ang lahat niya'y pinaging banal sa makatuwid bagay. Ang Panginoong Hepsiba ang siyang tagapanguna sa atin na nagtuturo ng kabutihan. Sana po'y maibigan ng lahat na huwag niyong ipagdamot ang mga bagay na meron tayo o anumang taglay na ating maibibigay. Huwag niyong hayaan ang panahon yaon. Huwag niyong tatalikuran. Kapag nakita mo na isang bagay na mabuti, ay ibigay mo agad kapag siya'y nangangailangan. At huwag mo nang hintayin kung siya'y makapagbayad pa o maibabalik ang salaping hiniram. Hayaan nyo na sapagkat ang biyaya ay babalik sa atin na hindi mo inaasahan. Kaya tayo mo po'y palaging maging mapagpasalamat na lagi nating alalahanin ang aral sa atin na ating ipinapakita na upang mahingkayat ang bawat isa sa paggawa ng kabutihan. Sapagkat yun na lamang ang tanging paraan na upang mangaligtas ang bawat isa na sana po'y maging sino man sila o anuman ang kanilang kalagayan ay inyo pong tulungan na maging matulungin kayo sa lahat. Ibigay ninyo ang pangangailangan ng bawat isa. Huwag niyong ipagdamot. Huwag niyong ipag-imbot ang mga bagay na salapi. Maging gintuman o salapi o maging gintuman o pilak ay huwag niyo pong ipagdamot mga kapatid. Unawain po natin na maraming mahihirap na tao sa buong sanglibutan. Lalong-lalo na ang ministeryo mga kapatid. Huwag ninyo pong lilimutin na kayo po ay tumulong bilang mga tunay na kapatid o mga naging kasangkap na, mga pinaging banal na, mga pinaging bagong tao sa pamamagitan ng liwanag ng katwiran. Ano pat, ingatan ninyo mga kapatid, huwag kayong hihiwalay sapagkat hindi kayo maaagaw, mapaswalang hanggan. Inyo pong ipaglaban, mamalagi kayo sa aming aral. Kaya't salamat sa Diyos, doobin nawa na tayo po'y magkaisa at magsama-sama. Dayuhan natin ang lahat ng mga anyo ng kasamaan, bagkus pagharian nawa tayo ng pagmamahal sa ating pong mga puso't isipan. Kaya't sana po, ang mga pagpapaalalang ito ay lagi po natin isasagawa na uugalin natin ang lahat ng kagandahang asal na marapat nating ipaglingkod sa lahat. Unang-una ang Diyos na siyang pinaglilingkuran natin upang siya'y magbantay sa atin na maitaguyod ang pagmamahal sa bawat isa na siya'y nagtatanggol sa atin at nag-iingat sa lahat ng oras. Sana po'y atin siyang pasalamatan. Gayon din naman ang tagapagturo na ang Panginoong Hepsiba ay atin pong pasalamatan palagi na huwag nating linimutin na tayo maging mapagpasalamat. At mga bagay nito ay kinakailangan natin maisagawa, maging mapanglingkod sa kapwa o mapanglingkod sa bayan. Unang-una, mapanglingkod sa bayan, gayon din sa ating kapwa ay ating paglilingkuran na tulungan natin sila na upang maitanyag ang aral din na makapagpalaganap tayo, mapasawalang hanggan, maingatan nawa tayo sa pamamagitan ng aral ng katwiran. Maging matulungin, tumuwang tayo sa gawain mga kapatid, sa lahat ng ministeryo, kung ano man ang binigay sa iyo ng Panginoon o pinagkaloob ay inyong ipaglingkod mga kapatid. Lalong-lalo na sa ministeryo ng pangangaral ay kinakailangan namin na kami ay tumawag talaga. Tumawag sa inyo, magbuhat sa inyo, maging sino man sila, hanggat sila ay may mga nasa wastong edad, ay amin po kayong tinatawag na upang maging mga kasangkapan ng Diyos o mga tinatawag na mga manggagawa ng kabutihan. Ay ibig namin kayo mangaral din na maging kasama namin. At gayon din naman, ang mapangkusa o nagkukusang loob tayo na ating nararamdaman mga kapatid. Bagaman, hindi sinasabi sa atin
kung ano ang saloobin ng bawat isa, ay kapag nakita mo ang pangangailangan ng bayan, gayon din ang ating kapwa na tayo po'y matutong maging mapangkusa na siyang nagkukusa tayong tumulong kahit na hindi sinasabi. Tinuturuan ang ating kalooban na maging mabilis sa paggawa ng kabutihan, mga kapatid. Nalalaman natin na ang kapangyarihan ng pakiramdam ay isang espiritong nagpapaalala sa bawat isa na sana'y wag nating tatalikdan o tatalikuran ang mga bagay na gayon. Marapat lamang na ating paglingkod na upang matanyag ang sabayan ng Diyos na siyang nagliliwanag sa lahat ng mga puso. Ganyan din naman ay tayo po'y palagi magpakumbaba na tayo laging humihingi ng tulong sa Diyos at nagmamakaawa din naman sapagkat tayo nagkukulang, mga kapatid. Nalalaman ng bawat isa ang kahinaan ng laman na kung minsay nadadaig ang sa espiritu, dadakwat ngayon ang ibig kong ituro sa inyo, mga kapatid, na ang katawan man ay magiging kasangkapan ng espiritu. Inyong ipaglingkod ang inyong mga katawan, gamitin sa kabanalan sa halip na ang aral nga'y sa espiritu ay nananaig hanggang sa laman ay pinapaging espiritu. Ano pat, tayo po'y binibigyan ng kalakasan ng Diyos na upang tayo makiisa sa lahat, na tayo'y sumunod ng lubos, sundin natin, tuparin natin ang kautusan, sapagkat yun ang marapat na upang ating layuan ang mga kasamaan o sa kadiliman, mga kapatid. Huwag po nating hayaan na sila'y maghari laban sa atin. Bagkus tayo ang nagliliwanag na tunay na liwanag sa sanglibutang ito. Hanggang sa ating makamtan ang kaligtasang walang hanggan na ibinigay sa atin, mga kapatid. Kaya't sana'y nakikiusap ako muli na huwag po sana kaming hadlangan ng sino man. Nakikiusap kami kahit ilang saglit lang lamang ay bigyan pa kami. Inyo pong ipagpaumanhin. Nakikiusap kami sa lahat ng mga kapatid. Inyo pong ipagpatawad. Nagkukulang din naman kami. At muli, ang pagiging matalimahin. Tumalima tayo, mga kapatid. Ang lahat ng kautusan o ang lahat ng aral ay wag natin tatalikdan. Alalahanin ang aral na siya nagbibigay sa atin ng kalakasan na upang tayo pagalingin, mga sanay sa paggawa ng mabuti. Ganyan ang ibig ng Diyos sa atin, na tayo magiging liwanag sa buong sangkalangitan. Gayon din naman sa lupa. Bakit gayon? Namamasdan sapagkat namamasdan din naman ng mga mata ng kalooban na ang espiritu nga'y nakakatagos hanggang sa sangkalangitan. Nakikita ang mga ganyong bagay, mga kapatid, na hindi mo nalalaman. Bagaman ikay nasa lupa, ang iyong matay pang lupa, may tinatawag din naman na ang matang espiritu na siya nakakaabot hanggang sa sangkalangitan. Kaya't ang mga gawang mabuti ay nakikita ng Diyos yon. Huwag niyong nilimutin palagi, inyong alalahanin at itipon sa inyong mga kalooban. Kaya't salamat sa Diyos muli. Huwag niyo po kaming lilimutin na kami man ay inyong idalangin. At muli, ang lahat ng 7 espiritu naway na biyaya ay sama nawa tayo palagi. Na unang-una, ang liwanag, ang karunungan ay 2. 3 ay pag-ibig. 4 ay ang pananampalataya. 5 ang katotohanan. 6 ang karangalan. 7 ang katapatan. Na huwag ninyong nilimutin ang 7 aral na ito. Manatili nawa sa amin. Kayo'y mamalagi. Pagtibayin nyo nawa ang inyong mga kalooban. Magbatihan tayo ng banal na halik. Salamat sa Diyos. Salamat kay Seba na siyang ating Panginoon. Magbatihan ng banal na halik muli sa lahat ng dako. Kasyan nawa ang bawat isa. At sana po'y
inyo pong ingatan ang inyong pananampalataya, maligayang pasalamat at pagsamba na rin sa lahat ng dako. Patawarin niyo kami kung kami man ay nagkasala o nagkulang. Mahal namin kayo sa tunay na kahulugan. Ako nga pala ang mukha ng karunungan na siya nagtuturo sa inyo, na naglalakas ng loob. Sana'y naway dinggin ng lahat ng mga kapatid, maging ating mga kaibigan, sa lahat ng dako. Salamat sa Diyos. Sa Diyos ang pagtatagumpay. Sa pangalan ni Epsiba. Amen.